Okay, umpisa na tayo mga bro. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, ang pagsapon natin ngayon ay karapatan ng Muslim sa kanyang kapwa. So kailangan natin itong makuha bago pa man magtapos ang Ramadan, kasi minsan hindi natin ganap na ibibigay yung karapatan ng ating kapatid sa atin. So kailangan malaman ng bawat isa ito, dahil kapag nalaman niya ito ay sa tuwing nakikita sila ay may bibigay niya itong mga karapatan. Kahit hindi naman sila nakikita, no? Meron din mga bagay na kahit malayo sa isa't isa ay kailangan itong may bigay. Unang-unang karapatan ng Muslim sa kanyang kapwa ay babatiin niya ng salam sa tuwing sila ay magkikita. So unang-una po yun, huwag kakaligtaan. Kahit saan kayo nagkita, ang pinakauna is kailangan magsalam muna. Magsalam ka muna. Kaya sabi nila, bago muna mag-usap, unahin muna ang salam. Habang ang propeta sumakalinawa ang kapayapaan ay nagbibigay ng kanyang mensahe, may dumating na isang sahaba nagsalam. So sabi niya, Assalamualaikum. So sinagot nung Waalaikum salam. So sabi ng propeta is 10. So mayroon na magsumunod. So Assalamualaikum. So sinagot ng Waalaikum salam wa rahmatullah. So sabi ng propeta 20. So meron namang sumunod is sinagot ng mga sahaba, sabi niya, Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. So sinabi ng propeta, 30. Anong ibig sabihin ng 10, 20, 30? Sino nakakalam? Yun, reward, gantimpala. So kung titingnan mo yung pagkakasabi ng 10, Waalaikum salam. 20, Waalaikum salam wa rahmatullah. 30, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So kapag ginanap mo yung hanggang sa katapusan, warahmatullahi wabarakatuh, meron kang 30. So yun po ang kahulugan ng tigsa-10. Dagdag din sa hadith na yun, ang sumagot lang yung mga sahaba, ang propeta ay hindi na sumagot. So nangangahulugan na kapag maraming pagtitipon, katulad natin ngayon, o marami tayong magkakasama, isa lang ang sumagot sa atin ay sakop na po tayo. So, para sa kalaman, ito lang ang nag-iisang kautusan na kung saan ang mauuna magsabi ay sunnah. Samantala yung reply ay obligado. Wajib yung obligado. Sige, magsalam siya, Assalamualaikum is, so sasabihin na kailangan mauna yung, pagsabi niya Assalamualaikum, obligado kang sumagot. Ganun pa man, although na obligado, mas malaki ang gantimpala ng sunnah, yung nauna. Ito lang yung nabanggit na, yung sunnah na mas malaki ang gantimpala kumpara doon sa saan yan? Mas mainam pa. Ang pinaka-mainam sa kanila, kung merong hindi nagkakaunawan, ang pinaka-mainam sa kanila ay sino yung maunang bumati. So, pag sabi niya, Assalamualaikum, mas malaki ang reward ng salam. Bakit nga ba mas malaki ang reward ng salam? Samantala sunnah, yung nag-reply is wajib, obligado. Alam naman natin, ang obligado ay mas malaki ang gantimpala kung sa sunnah, di ba? Okay. Marami kadahilan. Unang-una, sa totoo lang, kapag ang isang tao merong kinikim-kim na sama ng loob, o ayaw niyang pansinin ng kanyang kapwa, once na nauna siyang magsalam, ay pinapatay niya yung kanyang pride. Yan ang pinakamatinding kalagayan ng isang tao. Di ba? Yung alisin mo yung pride mo. Pero tingnan mo ang ma-pride, ano gagawin? Bahala ka dyan, hindi ako magsalam sa iyo. Dadaan pa sa harap niya, hindi ako magsalam sa iyo. Kahit minsan nga, sasalamin na, parang hindi niya narinig, kunwari. Tingnan mo. So, kaya malaki yung gantimpala niya dahil sa pinatay na yung pride niya. So, yan ang pinakamatindi na kalagayan ng isang tao. Kasi ang tao kasi ma-pride yan eh.
Kahit yung naglilinis lang ng, nagwawalis, ma-pride pa rin. Mas lalo, tingin ko, napakataas ng kalagayan niya. Kahit yung pinakamababa ng kalagayan, ma-pride pa rin. So, yun, papatay na yung kapayapaan. Walang sino mang Muslim na nagkasalubong at sila ay nagkabayan, maliban na lamang na patatawarin ang kanilang mga kasalanan bago sila magkahiwalay. So habang hindi pa nagkakahiwalay ang kanilang mga kamay, nung nagsalam sila is, nabubuhos lahat ng kasalanan nila. Mashallah, yung pala yung dahilan na yon. Kaya may isang sahaba, kung hindi ako nagkakamali ko, si Muaz ba yun o si Abu Hurairah. Sa tuwing umaga, pupunta siya ng palengke. Pupunta siya ng palengke hindi upang mangalakal doon, mamili ng anumang bagay. Ang hangarin niya lang doon is magsalam. Sabi nga nila, kapag kapag nagkaroon lamang ng pagitan sa iyo ang iyong kapatid, na isang punong kahay, pagkita niyo, magsalam ka na rin ulit. So yun yung kahalaga ng pagkakasabi ng salam. So, napapatawad ang kanyang mga kasalanan. Ngayon, titingnan natin yung mga narito ang ilan sa talata hadith patungkol sa pagbati. Okay, narito rin ang mga alituntunin ng pagbati. Una is, sinabi ng propeta, unang magsasagawa ng pagbati ng salam ang nakasakay kaysa sa naglalakad. At ang maliit na bilang kaysa nakakarami. So kung papansinin mo is na magsasalam ang taong tawag doon nakasakay. Dahil ang nakasakay mas magaan yung kalagayan na kaysa sa taong naglalakad. Di ba? So kung nagmumotor-motor ka, assalamualaikum brother, o di kayo nakasakay ka, assalamualaikum bro. Unlike sa akin, hindi mo makontrol kasi malayo eh. So mas comfort yung taong nakasakay, lalo tigit kung pasahero ka lang, hindi ka driver. Kahit yung driver ka is, minsan nga nangyayari din na, halimbawa kung nakamotor ka, maganda pa yung motor mo. Davidson, tapos lalapitan mo siya. Ano ba yung magsalam ko? Magkalang pa yung magsalamualaikum brother. Tapos, pinapatunog mo yung kanya, binubumbahan mo. Assalamualaikum brother. Okay. Pero wag natin isipin yung pagbubumba niya. Importante yung pagsalam niya. Okay. Ganon din, sa maliit na bilang kumpara sa nakakarami. So ngayon, parang mas magaan yung maliit lang ang bilang. Alam mo, nag-isa ka lang tapos napakarami yung nakasalubong mo. Alam nga naman sila, hindi kailangan sila magsalam sa akin. Hindi, kailangan ikaw na magsalam. Maliit ang bilang mo eh. Ikaw lang mag-isa o dalawa kayo. Samantala, nakasalubong mo 10. So ikaw yung magsalam ng maliit ang bilang. Okay. Ganon din, ipalaganap pagsalam sa mga kakilala at hindi kakilala. So, sinabi sa Quran, sabi na, وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Kung kayo ay binati ng inyong kakilala o hindi niyo kakilala, suklihan niyo ito ng mas mainam dito. Okay? So, kung binati ka, suklihan mo rin ito ng mas mainam. Kaya halimbawa, assalamualaikum. So, ang kahulugan ng assalamualaikum, para sa kaalaman ninyo, kanina na binanggit natin, assalamualaikum, kapayapaan ay sumasa inyo. So, ngayon, ang magandang sagot doon, waalaikumsalam, gayon din ang kapayapaan ay sumainyo, warahmatullah, at ang habag ni Allah ay mapasa inyo. So, sana mas maraming mas maganda ang binigay. Di ba yung ikaw na nag-reply, sinuklian mo na mas, yung sinabi mo na waalaikumsalam, sapat na rin po yun. Pero kulang. Sinabi ng Allah, suklian na masjid dito. So ang masjid doon ay, warahmatullah, ang habag ni Allah ay mapapasa iyo. Wa barakatuh, pati na rin ang biyaya ni Allah mapapasa iyo. So mas lalong marami yun. Okay. So, gayon din, dagdag pa doon, mas maunang magsalam ang nakakabata kumpara sa nakakatanda. So kapag nagkasalubong ang matanda at saka bata, kailangan is maunang magsalam ang bata. Sa mga pinuno at mga pinamumunuan, ikaw na pinamumunuan, kayo ang maunang magsalam. Huwag mong hintay na, yung governo na magsalam. No, ikaw maunang magsalam. Pag nagkasalubong kayo, ikaw na nakakabata, nakakatanda yung pan mo. So bilang respeto rin is, mauna kang magsalam.
So sabihin ng yarhamukallah sa mga taong nagbahin. Oh, so ito, kung din ito mga brother, kabilang din so nadagdag kaalaman, kapag may narinig kayo nagbahin, yun. So, pero sa condition na sinabi niya yung alhamdulillah. Kasi merong nangyari sa harap ng propeta, may isang nagbahin at meron dalawang nagbahin, may isa na nagbahin, sinabi sa kanya ng propeta, yarhamukallah. Yung isa hindi na sinabihan. So nagtanong yung isa, sabi niya, bakit propeta ni Allah? Sinabihan mo yung isa na ng yarhamukallah. Nakaulugan kasi ng yarhamukallah ay kahabagan ka ni Allah. Eh ako, hindi mo. Kasi pag sinabi mo yarhamukallah, dalawa yun, kahabagan ka ni Allah at ipinapanalangin mo yung tao. So yung isa, hindi sinabi ng propeta. So ang dahilan pala nun ay dahil hindi nagsabi ng alhamdulillah yung tao. So ganoon din, kapag kayo, nakarinig kayo na nagbahin, kahit sinong tao, so sinabi niya alhamdulillah, sabihin mo yarhamukallah, kahabagan ka ni Allah. So, ikaw naman na ipinanalangin, tingnan nyo, nagsabi ako, narinig ng kapatid ko, pinanalangin niya ako. So kailangan, meron din akong response. So ang isasagot ko yahdikumullahu wa yuslih balakum. Gabayan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at gagawin mabuti ang yung lahat ng inyong mga gawain. Okay. Pangatlo, bibisitahin niya ito kapag nagkasakit at kanya rin itong ipapanalangin. Kapag ang isang tao, kapatid natin nagkasakit, kung maluwag ka naman is, subukan mo ito o bisitahin mo siya. Sinabi ng propeta sa mga kaninawang kapayapaan, nagyan din po yung Arabic, hindi ko nababasahin para hindi ko po ng oras. Sabi niya, karapatan ng Muslim sa kanyang kapwa ay 5. Kabilang dito ay pagbisita niya sa panahon na siya ay nagkasakit. Kung nagkasakit ang ating kapwa ay isa na karapatan na sa atin ay pagbisita. Minsan mga brother, meron palang sakit na hindi pala literal na gamot ang kailangan nito. Minsan nakita mo lang yung brother mo, Masya Allah, parang na tao nun, bigla kang gumaling. Tatayo. Napatay mo. Parang nagadaan yung katawan mo. Nakita mo lang yung kapatid mo, Masya Allah, nandito si brother. Samantala, lungkot na lungkot ka. So yung pala, yung sakit mo na yun is, ano yun? O mare, homesick yung kan mo, no? Wala kang pera, ikaw na dumating, may utang. Babayad na. Okay. So minsan, meron mga ganun mga kapatid, no? Na yung pagkakita mo lang sa kapatid mo ay masaya ka na. Lalo tigit sa malapit na magkakamag-anak. Halimbawa yung ama, no? Kahit anong sakit ng ama, no? Pag nakita din anak ka, ay talagang matutuwa siya nakita bigla na dumating yung anak, no? Ganon din yung anak. Nakita niya yung kaniyang ama. Oh? So minsan, ganon din yung lalaki, tapos biglang dumating ang asawa, no? Nabuhaya siya ng So, opposite din. Yung asawang babae, medyo hindi maganda pakiramdam. Pero nung biglang dumating yung asawa niya, no? Masya Allah. So, yung pala, ang gamot lang pala niya is, spiritual lang pala, hindi physical na sakit yon. So, huwag niyong isipin na lahat ng sakit puro literal na sakit na physical. Meron yung mga sakit na kuwan lang pala. Di ba marami mga ganyan? Nakita mo isang brother na gumanda na yung pakiramdam mo. Nakita mo yung marami mga ganyan mga pangyayari. Nung hindi pa tayo pag makita natin yung class natin, parang bigla tayo lumalakas. Inspiration. So, yung mga inspirasyon. No? Pero kung totoo mo ng asawa, ay masigit, no? Okay. Pang-apat ay ihahatid niya ito sa kanyang libingan kapag ito ay pumanaw. So, kabilang din pala sa karapatan niya sa atin, kapag siya ay pumanaw, kung maluwag ka, is sumama ka sa paglibing. Kasama sa karapatan ng Muslim sa kanyang kapwa Muslim, ay ihahatid ito sa kanyang libingan kapag ito ay pumanaw. So, pag may narinig ka na kapatid mo, is, paano doon? Sumama ka doon kung ikaw ay nakakaluwag, kung hindi ka talaga abala. Panglima ay, kapag humingi siya ng payo ay, kung meron kang alam, is, payuhan mo siya. Minsan kasi may mga kapatid tayo na ang laki ng mga problema, yung pala is kailangan lang pala niya ng isang payo. May isa tayong kapatid na yumakap sa Islam na bago yakap sa Islam, yung brother na yun. So mga after 2 days, yumakap siya sa Islam. So sabi ko, sige bro, doon sa Friday, sunduin kita kay makapag-aral. So
So, Monday ko yata yung sintinawaan. Pagka Thursday, tumawag siya sa akin. Sabi niya, Ustaz, madali lang bang magpakamatay? Ustaz po. Sabi ko, ano kayo nangyari? Bakit bro? Anong nangyari? Kasi, munti ko lang, tawag nun, munti ko lang sakyan ng joke ba? So, madali lang, kumuha ka lang ng lubid. Pero, hindi ko kay baka totohanin, mabasa ng di ba? Dito pa naman sa Qatar, no? Sabi ni Ustad dito pa naman sa Qatar, dadaan niya sa no? Ipa-foul play, makita yung mga text, wala, may nagsabi sa kanila. So, nung ma-realize ko, parang may problema si brother. So, sabi ko, bro, ano problema mo? Sabi niya, grabe yung kalungkutan ko ngayon. So, sabi ko, huwag kang magkalala bro, puntahan kita, pinuntahan ko yung brother. So, ang problema pala ng brother is, nung hindi pa siya naging Muslim, kasi parang hindi pa sa kanya pag Muslim niya konti pa lang, wala pa siyang alam kaya nagsyada lang, yun lang, wala pa siyang, hindi pa nakapag-aral. So, ang problema pala niya is, siya hinire mula sa Pilipinas bilang isang tubero. Nung nandito na siya, isinalang siya sa isang bahay. Siguro, bahay na yun. Yung problema, yung buong bahay, hindi gumagana yung tubig. Hindi umakit. May konting problema. So, sinabihan siya na kapag hindi mo yan maayos sa loob ng, sa loob ng isang buwan, ipapachat ko sa iyo yan lahat. Sabi kumpanya niya. Kasi, nagdepende yung mga sa kanya kasi tubero siya. So, iniisip niya, sa loob ng isang buwan, hindi niya kaya yun. Parang gusto na niya parang wala na siya pananagutan So, dinala ko siya sa bahay. Sabi ko, alika bro, dali kita sa bahay doon tayo. Sabi ko kay Mrs. pakainin mo si brother, magluto ka no. Tapos, labas-labas na kami. Doon ko na rin pinatulog si brother na yun. Kinabukasan, tamang-tama Friday, dumating na kami dito. Mayroong isang brother na siya yung foreman ng mga tubero. Magaling siya sa halos siya yung kanong tubero. Sabi ko, bro, anong problema mo? Sabi na ito, ganito. Sabi ko, tulungan natin si brother. May konting problema si brother. Sabi niya, anong problema? Pinakita niya yung dinala yung Sabi niya, sobrang dali ba nito problema mo? Kung ganito lang, kahit sabihin natin, 2 oras matatapos natin yan. Meron lang tayong 3 kasama na, meron din mga ibang mga tubero doon. Tinulungan nila yung brother. Masya Allah. So, nung tulungan nila, nung Friday night, pinuntahan nila yung area. Nakita nila na, ito pala, hindi ko na naitanong doon sa brother kung ano yung problema. Basta, may kinalaman doon sa project, kung ano yung problema doon. Na hindi umakyat yung tubig. So, alhamdulillah. So, yung brother is nakasurvive. Pero ang problema, so, nung siguro nag-aral na siya, nung tagal na, nakapag-aral na rin siya. May naging problema naman siya, hindi na siya nag-text sa akin. Tinutuunan niya. Nalaman ko na lang is, naibalita sa akin ng kaibigan sabi niya, Ustaz, yung pala dito, sabi ko, bakit So, minsan, mga ganun yung siguro meron din talaga ang scientific brother na madali lang sa kanya mag-decision na ganun. So, wala na. Yung una, survive sana, pero yung pangalawa ay hindi na. Kasi wala na siya. Hindi na nag-message. Apoy yung problema, Ustaz. Apoy. Apoy? Baka may iba na naman problema, no? So, wala na. Sabi ko, wala na kung pagkukulang. Kasi, pinatulungan ko na siya doon sa mga brother natin. So, yung pangalawa, pinauwi na sa Pilipinas. Hindi na rin siya nailibing dito kasi hindi naman ko yung mga kanya, hindi rin siya nakapagkawa. Hindi pa nga natapos yung level 1. So, kapag humingi ng payo is, bigyan mo ng payo. Kasi minsan, yung problema ng isang brother is, payo lang pala ang kailangan niya. Nangangailangan lang siya na makarinig ng mga gandang payo. So, payuhan mo siya, brother. Kahit sabihin pa natin na ikaw isang attorney, is kung humingi ng payo, huwag mo sabihin na papers, bago magpayo, no? Di ba meron mga ganyan, no? Bayad ka muna bago kita payuhan. Ito ang kaganda ng mga kapatiran, no?
Kahit ano ka, no? Tawag nun, kung siya'y magaling sa, ano, tubero, ay hindi niya sasabihin sa iyo yun. Magaling sa pete. Okay bro, Ustad, ako nang bahala dyan. Basta kasundo lang tayo ng presyo, no? So, yung pala is Talent fee. kasi talent fee yun eh. Nagbayad din daw sa tuition eh. Kaya so kung meron siyang problema, is tulungan mo hanggat makakayanan mo. Okay. Mahalin mo siya na katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So sinabi ng propeta, hindi tunay na mananampalataya ang isa sa inyo hanggat hindi niya mamahalin ang kanyang kapwa na katulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. So, hindi na po tinutukoy dito na lahat-lahat ng mga bagay, ibibigay mo pa sa kapatid mo. Ang pinaka-konti na lang is, hindi mo siya magawa ng mga tao doon, hindi mo siya may papahamak, hindi mo siya mapinsala, okay na po yun. Kabilang na rin po yun sa pagmamahal sa Kanya. So, yan ang pinakamababang kalagayan sa pagmamahal sa ating kapwa. So, minamahal mo ang isang tao, hindi sa makamuntong bagay. Minsan ako sige, mahalin ko yun kasi nandun siya nagtatrabaho sa MOI, baka matulungan niya ako sa pag merong tawag doon, hiring doon, taga-QP yung brother na yun, no? Pwede niya ako makakuha doon, malakas si brother na yun, maganda yung kumpanya niya. So, tulungan niya at huwag niyang mamaliitin ito. Halimbawa kung ang isang brother ay, ito to, sinabi ng propeta, sumakalinawa kapayapaan, tulungan mo ang iyong kapatid na nilinlang at luminlang. Okay, naunawan natin yung nilinlang. Siyempre, kung merong nilokong isang tao, so kapag napatulong sa iyo, tulungan mo. Halimbawa, kung kilala mo rin isang brother na lumuko sa kanya, bro, lubutan ka daw dito, hindi mo binayaran. Bawal yun bro, masama yun, no? Bayaran mo si brother, kakawa naman. Kahit gano'n lang may bigay mo. So yung naninlang, ang pagtulong sa kanya, sabihan mo siya na ibalik niya yung nilinlang niya. Bro, masama yan, bro. Pag-abutan ka ng kamatayan, yung mga fasting mo, ibabayad mo yan. Imagine mo, nagpapagod ka dito sa mundo, pagdating ng huling araw, ibabayad mo lang pala yan. So, yun lang yung magagawa mo dun sa paninlang. So, tulungan mo na may balik niya ang bagay na kanyang nilinlang. Anong mga bagay na nilinlang? Ito ay pera, o di kaya ay sa mga salita, kahit anong alam ninyo, hindi lang po specific na pera, kayamanan ng nilinlang. Kahit anong bagay na nilinin ng kapwa is, yun, tulungan mo sila. Huwag niyang alipustahin. Sinabi sa hadith ng propeta, ang tunay na mananampalataya ay sino mang inamahalaga niya ang sama ng kanyang dila at kamay sa kanyang kapwa. So, kung ikaw ay isang mananampalataya, alagaan mo yung dila mo na makapagsalita ng masama sa kapwa mo. So, kahit man sa pamamagitan ng biro, mga brother, minsan mga ganyan yan, may mga pabiro na pangit, tapos sabi mo, ay, ko yun brother, hindi maganda yun. O di kaya, bro, nangangailangan sila ng pandak, pwede kang umapply doon brother. So, hindi mo man direct na sinabi na siya yun. Pero, pag-iwating mo ay, siya ang tinutukoy mo. So, yun, bawal po yung gano'n. Kung in general, nagbibiro ka, okay lang. Pero yung talagang siya yung pinapatamaan mo, so, yun ang hindi po pwede. Okay, malinaw mga brother. So, iwasan po yung mga ganito mga bagay. Karapatan po ng kapwa natin ito sa atin. Kahit ano pa man yung negatibo sa kanya is wag na wag po natin sasabihin. Kung meron siyang negatibo na isang bagay, iwasan po natin yun na masabi sa harap niya. Na ganun. Minsan meron mga, bro, ano ba kinakain mo? Ba't kanya ka nakalaki, no? So yung brother, talagang nakukuha na siya yung kaso. Di ba meron mga ganyan, no? Meron. Meron ba? So, lalo tigit yung mga sa kamay mo. May mga tao na hindi niya nakukontrol yung kamay niya na nakakasakit siya ng kapwa, no? So, mananapak, Di ba meron mga ganyan? Manapak siya. Pero sa kanya, biro lang yun. Pero doon sa kapwa niya, talagang... Ibang lahi, Ustad. Ibang lahi. Assalamualaikum, brother. Doon sabi, nararamdaman mo ka, grabe pala yung sakot. Assalamualaikum, bro. Minsan nga, yung magkamayat, nababasag na yung kamay mo. So, uri pa rin yun ang pananakit sa tawag doon, physical. So, bawal pa rin na manakit ka ng physical sa iyong kapwa.
Pag siya may pagpapakumbaba at hindi magmamataas. Okay. Sinabi ng mahal na propeta sa mga kanila ng kapayapaan, sinabi ng Allah sa pananakulan, sabi niya, is katotohanan si Allah ay hindi nagmamasa mga mayayabang at bat-bat ng pagmamataas. So, napakaraming uri ng pagmamataas. Nandun na yung kapag katangian, ako yun. Ay, kung hindi dahil sa akin. So, huwag ganun, no? Kahit mismo yung ikaw na mismo nakagawa, no? Hanggat maaari, kung kaya mo rin naman sabihin na hindi ikaw, no? Tingnan mo tawag doon si Caron, isa sa pinakamayaman na tao sa panahon ni Moses. So, nung una, kasama pa ni Moses na mananampalatay, later on is nagbago na ang kanyang kalagayan dahil sa binigyan siya ng mga kayamanan. Sa tuwing sasabihan siya ni Moses sa mga kayamanan na, sabi na ito ay mula sa aking galing, mula sa aking diskarte. Minsan mga ganyan. Paano na ko na diskarte ko yan, bro? So, hindi niya binabalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan mga may ganyan. Kung hindi rin sa diskarte ko, hindi ko maabot yung ganitong kalagayan. Tingnan mo yung mga walang diskarte. Hanggang doon lang sila. So, wag ganon. Kasi kahit sabihin man natin na sa pinag-aralan, kung hindi ako naging abogado, kung hindi ko marating itong to. Marami rin namang mga abogado na wala rin sila narating na gano'n, di ba? Meron mga abogado na tawag doon, hindi naman yumaman. Meron man mga engineer na hindi rin yumaman. Sorry sa termino engineer, no? Meron namang engineer na yumaman. So hindi basihan yung pagyaman mo na dahil sa taas na pinag-aralan. Meron namang napakababa ng pinag-aralan pero napakayaman. Si Bill Gates, kulang-kulang 100 million baka 100 billion na yung kanya. 100 billion yung kayamanan niya. Hanggang saan lang natapos ni Bill Gates? Parang hindi siya nakatapos ng kolehiyo. So, mas mataas pa yung iba sa atin ngayon. So, hindi basihan yung pinag-aralan bilang yayaman ka. So, dahil ikuan ng Allah subhanahu wa ta'ala yan, kung ano yung tinakda ng Allah para sa iyo. Huwag niyang tatalikuran ng kanyang kapatid na lalagpas ng 3 araw. So, ganito rin mga brother, kung sakaling merong hindi nagkakaunawa sa mga magkakapatid, so, pinakamatagal na po yung 3 araw. Binanggit ng propeta, hindi narapat sa mananampalatay na talikuran niya ang kanyang kapatid na lalagpas ng 3 araw at pag sila ay nagkita, parehong lilingon sa kabila. Parang hindi napapansinin. Gano'n, no? Di ba meron mga ganyan? So, wag po gano'n. Bilang mananampalatay Muslim ay wag tayong magtatalikuran sa isa't isa. Okay, ito na lang siguro. Wag mangutya. Ito ang iwasan natin is yung tinatawag na pangungutya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang Quran, huwag hayaan ang isang pangkat sa inyo na mangutya sa pangkat at maaari ang huli ang sigigit na mainam kaysa sa una. So maraming mga kalagayan na ganito. Minsan, yung kinukutya mo is yung pa pala ang mas mainam sa Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan, nangyayari rin yung kinukutya mo is bandang huli is siya yung itataas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hanggat maaari is wag mangutya. Kahit hindi pa man yan alam, wala siyang alam sa mga bagay na yun, is tulungan mo na lang. Hindi mo na kailangan siya ay insultuhin pa, kutyahin siya. Sabihin mo sa kanya, bro, ganito yung dapat gawin. Hindi sabihin, bro, utak man ang kailangan dyan. So, although na hindi mo man dinirect na wala siyang utak, no? Pero, parang gano'n na rin ang kalalabasan nun. Di ba meron mga gano'n? Pabiro nga lang siya. Sabi, bro, utak man ang ginagamit niya. Minsan kasi meron siyang ginawa na hindi, so yun. So, hanggat maaari, iwasan na makapagsalita tayo ng gano'n. Bro, ito, ganito magandang ko dyan. So, nakita kong paraan. Ayon sa experience ko, ganito, napakadali lang gano'n. Okay lang gano'n. Ganun pala bro. Maraming salamat, binigay mo sa akin. Pero pag sinabi mo, utak ang gamitin siya. Hanggang ko paglabas mo, wala ba akong utak? Genius lang yan. Genius lang ang kagagawa niya. Genius lang. Sabihin, hindi siya genius, no? Maraming mga ganun na ginagawa ng iba nating mga kapatid. So ngayon, mga Muslim na kayo, mga brother, so although na hindi naman natin ito mape-perfect, pero hanggat maaari is, isa buhay natin na padaan-daan. Wala po nakaka-perfect nito. Huwag niyong isipin na kami ng mga ustad niya perfect. No. Kami rin ang nagkakasala. Kami rin ay tao rin.
Kumakain kayo ng biryani, kumakain din kami ng biryani. Walang pinagkaiba. Kung ang panlasa ninyo sa karak na matamis, gano'n din ang panlasa namin. Walang pinagkaiba, brother. May yurek sila, may yurek din tayo. Mayurek kayo, mayurek din ko. O ganti, brother. Oh, so walang pinagkaiba, brother. Ang maaaring ang kalamangan lang ng inyong mga unsats is, maaaring madali lang din makapag-taste ng kano. So unlike yung mga kulang pa yung kaalaman, pero merong kapaligtaran, merong unsats madaling magalit. Oh, pag hindi mo makuha yung tanong mo, pagkagalitan ka. So anyway, normal lang yun kasi hindi naman lahat ng tao is madaling meron magalitin. Meron namang hindi posters, hindi naman magalitin. Okay? Piloso po yung tanong. Oo, piloso po. Di ba? Minsan mga ganun eh. Wala sa masin yan. Huwag ka na magtanong sa akin, ha? Galit na ako sa iyo. Okay, mga bro, hanggang dito na lamang. Baka may mga katanungan kayo? Sino may tanong? Wala na po? Wala na, no? So hanggang dito na lamang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.